So, daily routine as layer poultry farm supervisor. So, morning, tambal for um, medication and vitamin supplements of the flock. So, itong kaon is EDA power na ni-contain siya og vitamin A, D, E. So, padulong na tag building, maghatag na tag medication or tambal. So, kailangan to assure na tama ang yang ratio sa tubig ug sa tambal. So, mag-check tag feeds. Padulong na po sa isa ka building. Because ang Sunfresh Farm is contains of 5 laying buildings. So, mag-roving taog feed status. So, dire na to mailhan kung mag-add taog mag-add or magbawas taog feeds. Depende sa feed status if nipis or baga. So, roving lang ta. Check na ba tapos sa egg room. Check na to ang base mix if good pa ba ang iyang condition, wala ba na mga ilaga. Kuha na po tag tambal padulong sa lahi na building. So, man yung building 5 magtimpla na tawag tambal. So, ang ratio aning na tambal is 2 liters of vitamins is equivalent to 1,800 liters of water. So, iba na to. Itong make sure na matilok siya tanan. So, ang isa na pod. So, 2 liters na itong butang. Ano, kasimple. So, timpla sa kita. Check na to ang feed. Sa agagas na siya. Mapalong naman na siya. Kaya naman siya i-floater. So, that's it. Labay na to. For proper segregation. Baba na to sa water tank. So, masabog din kay ang nagdala sa pressure is ang tubig. So, continue ta. Ito lang sa itong feed status sa building 5. Check ta. Mangita ta sa mga itlog na wala na appeal sa belt. So, conveyor yung itong gamit nino. Sa isa ka building is semi-automatic ta siya. Egg belt conveyor. Check ta, mangita tag itlog na wala na butang sa belt. And check po tag mga mortality pod. Hindi mo na ito makita ang nabay mortality. So, dayon ang gapon ta. So, after nag-roving na to, ano na po sa building 4, atong ukayo ng feeds para ma-stimulate sila og kaon. So, need ya po na mag-ukay og feeds para ma-stimulate sila. Para maganahan sila kaon. So, after that, mag-harvest na tag itlog sa building 5. Ano siya ang semi-automatic. Naka-egg conveyor na. So, ilahi na to ang mga dirty eggs o crack sa good. So, pag-harvest, hinahinay lang para sure. So, slowly but surely. Nang i-forward na rin na to.
So after na to mag-harvest, mag-check sa sizes sa eggs kay ay uban na mo uban small mo ato sa medium, so atong i-recheck ang ato ang egg grader. So atong i-double check sa manual na weighing scale. So i-compare na to dito sa pika. So atong panglista na tanan kung pila kabuk na sagol na itlog. So after that na poy time na magkuanta ni cropsy. Hindi rin nato ma-monitor og atong nibaba ang weight, mag-weighing ta. So pag nibaba ang weight og pila ka weeks na, weekly man magtimbang, so diha na ta na time na mag-necropsy. So diri nakita na to nga na tapeworm, no. So itong itan-aw para diha na to balaan kung mag-medicate na ta. So daghan kay tapeworm, no. So after that nabot tayo time na mag-harvest ta sa manual na tong sa conventional na to na building. Harvest na manual. So kanina time daghan na ang harvest ani, so second harvest na ni, kamay na lang atong harvest, pero ano yapon dapat yapon paspas, but sure yapon pala waray damage na itlog. So harvest ta. So diri na part magkuha tag blood samples para sa atong test sa avian influenza. So diya to na nakakuha na tag blood sample sa wing na lupit na ugat. So diya to magkuha ta. After magkuha kinahanglan na to i-swab. So ano to na plaster, mag-swab din ta. Kuha tag itong buds. So ito kuha na mga 3 to 5 seconds. So okay na to. And then after that mag-roving punta sa itong bago na flock or tanan na flock. Roving ta sa mga nilik na cup drinker. So mag-usahin na mga madaot na ang part sa cup drinker, so mutulo. So mag-cause na siya accumulation sa pagmabasa ang atong iti. So mas musamot ang pataas ang content sa ato ang content sa atong ammonia. So atong i-repair gid dapat ang atong mga cup drinkers, itong mga tulo. So mo to, no, itong i-repair dia, i-open na to kuha sa atong plies. So i-open na to kaya namo isahan na ang daot is katong spring or kato yung rubber stopper. So diyan na i-open na to. Pag nakita na to daot ang rubber na iburot gamay, so mo tong muawa siya, mo tong muagas sa ang tubig na may uneven na ang yang kuan, yung rubber stopper. So pulihan na to bago, nagkuhatag bago itong itawad balik. So tawad na to balik, no, itong hugtan. We're gonna use plies para mo tighten up. So after that ito nang ibalik. So wala na leak, good to go na, pwede na siya ibalik na to. So after that
bali na pala sa Pikas building, same ya pa na situation, o same ya pa na mga ta na to mag-grooving ya punta. So makita pag mga mortality, so morning pa din no, so natin nakita na mortality dira atong kuhaon kay mabaho na siya madugay. So dapat daily ang collection sa ato ang mortality. So ato ibutang nato da skilled kay i-collect nato na ipa-collect na unya. So after that at tanaw na patag building at tanaw ta sa iyang lighting program. Kani kay full lighting naman siya no, so dapat ang sa ka-flock is makakuha og 14 hours of light. So additional i-add na nato na total na sa ang natural daylight ug sa artificial, which is katong suga na sa warm white. So check pa na to no ang mga cup drinker if niawas if nabay tubig. So mo to no grooving na punta. So itong trabaho dali is mo sige ito grooving permanente para ma-check na to ang status atong farm gid. So ato grooving lang ta. So roving punta. After that mo ta sa dung catcher. So check na to no kay feel na to na ay malaria kay green man gud ang kuan. Green ang yang chicken dung, so double check na to. So atong na found out ana nga na regular radiation na feces kay bata pa man siya. So to tanaw na punta sa egg classifier na to. Check ta sa classifying na to nga mga tao if okay ba, goods ba ilang ginabuhat. So after that nang necropsy na punta kaya nag-check na buntag worms sa atong sa ka-flock kay ni baba naman pod. So kani mo ning time na construction sa atong building 5 mo ning katong semi automatic. So nung monitor gyapon ta ni nag-supervise mo to